Magandang buhay ka, Master. Salamat sa patuloy na pagsusubaybay ng ating kabanata. Ang iyong pag-subscribe sa ating channel ay magiging kaaya-aya. Kabanata 2741. Sesandal na sana si Alan palapit para halikan si Diana habang nagsasalita, nang aksidenteng makagawa si Tina ng isang aksidenteng tunog. Sinong nandyan? Nang marinig ni Alan ang ingay, nagulat siya. Kung sino man ang nagtatago dyan, lumabas. Ngayon, galit na sigaw niya habang nakatingin sa straw mat. Nanginginig ang katawan ni Tina nang mapagtanto na hindi na niya kayang magtago, maingat. Siyang naglakad palabas. Master, ako ito. Naiskan ng top scanner nararamdaman ni Tina na malapit na palabasan ang kanyang puso mula sa kanyang dibdib nang sinabi niya iyon. *T, natagpuan ako ni Master. Ito ay magiging mahirap ipaliwanag. Kudlit. Nakaramdam ng tuwa si Tina. Hanggat hindi lumitaw si Daryl, magkakaroon pa rin ako ng pagkakataon, kailangan ko lang maghanap ng magandang palusot. Tina. Nagbago ang mukha ni Alan nang makita siya. Walang pasensya na sinabi niya, hindi ba kita pinapanta upang patayin si Daryl? Bakit ka nandito? Galit na galit si Alan. Ang kanyang mahusay na plano ay nag-ambala, sino ang hindi magagalit? Bang! Nanginginig ang katawan ni Tina, lumuhad siya sa lupa at sinabing, Guro, mangyaring ipaliwanag ko. Sinabi sa akin ni Daryl na may alam na lihim si Diana. Narito ako upang tanungin siya. Sa sandaling iyon, gulong-gulo ang isip ni Tina. Nais niyang magsinungaling. Ngunit hindi mahanap ang tamang mga salita upang makumplito ito. Isang lihim. Kumunat ang noo ni Alan. Tumingin siya kay Diana at saka sinigawan si Tina. Kung ganon, bakit ka nagtatago sa ilalim ng mga straw mat? Kahit na lumihis si Alan, siya naging maingat. Alam niyang nagsisinungaling si Tina. Ako, kinagat ang labi, hindi siya makapagsalita sa sandaling iyon ay gusto ni Daryl na tumawa. Tuwang-tuwa siya nang makita niya iyon mula sa ilalim ng mga straw mat. Labis na sakam si Tina na gusto niya ang discarding Blood Battle 8 direction. Sa huli, nagtaguyod siya ng sarili, nararapat lamang sa kanya. Si Daryl ay nasa malalim na pag-iisip habang nakatingin ng mabuti sa sitwasyon sa harapan niya. Sinubukan niyang maghanap ng mabilis na solusyon. Sa sumunod na segundo, napansin niya ang mga item na nahulog sa lupa. Sumili ang mga mata ni Daryl, at may ideya siya. Magsalita ka. Nawala ang pasensya ni Alan. Sumigaw siya, Tina, ano ang tinatago mo sa akin? Nanginginig ang katawan ni Tina, tumingin siya sa pagkakasalungatan. Hindi niya alam kung paano sagutin mo yan. Fine, let me speak for you. Isang kalmadong boses ang narinig sa eksaktong oras na iyon. Pagkatapos, binuhat ni Daryl. Ang dayami na banig at dahan-daang lumabas. Daryl. Nang makita ni Alan si Daryl, nagbago ang kanyang ekspresyon. Agad na lumingon ang mga mata niya na mabangis sa isang paghihiganti, at sila ay nagulat ng sabay. Di ba inutusan si Tina na patayin siya? Bakit hindi siya patay? At bakit siya nasa bilangguan sa ilalim ng lupa? Nasusunog ang paningin ni Alan nang masulyapan niya si Tina. Ano ang nangyayari? Binukal ni Tina ang kanyang bibig, ngunit pinutol siya ni Daryl bago pa siya makapagsalita. Tina, napagpasyahan mong sumali sa amin, bakit ka dapat matakot sa kanya? Nagsalita si Daryl, at hindi malinaw kung nakangiti siya o hindi. Dahil nabigyan ko na kayo ng formula ng Blood Battle 8 direksyon, walang alinlangan na mapuspos ng iyong kapangyarihan si Alan. Kapag natapos mo na ang iyong paglilinang. Ang mga mata ni Daryl ay namula sa mali siya nang sinabi niya iyon. Nais ni Daryl na pasimulan ang kanilang relasyon. Iyon ang tanging paraan upang magkaroon siya ng pagkakataong mailigtas si Diana. Ano? Galit na galit si Alan nang marinig iyon,
Sinaman niya ng tingin si Tina, sumali ka kay Daryl. Umiling ulit si Tina ng paulit-ulit. Master, mangyaring huwag pakinggan ang kanyang mga kasinungalingan. Pagkatapos, tinitigan ni Tina si Daryl at sinabi, "Be how dare you slander me." Akmang aatakihin niya si Daryl, ngunit nawala siya sa wisyo nang mapansin niyang tinitigan siya ng malamig ng kanyang master. Hindi pinansin ni Daryl si Tina at lumingon kay Alan. Sinabi niya, "Alan, pumayag siyang payagan kami ni Diana sa kondisyon na turuan ko siya ng pamamaraan ng Blood Battle 8 direksyon. Iyon ang dahilan kung bakit pareho kaming nagtatago sa ilalim ng straw mat." Pagkatapos, lumingon si Daryl kay Tina. "Ang iyong master ay isang tao na may puso ng isang halimaw. Huwag mag-abala na ipaliwanag sa kanya ngayon na napagpasyahan mong iwan siya." Sinalita ni Daryl ang anumang naisip niya, nang walang pag-aatubili, sapagkat nilayon niyang pukawin ang relasyon ng kanilang Panginoon at Disipulo Kabanata 2742. Ikaw, galit na galit si Tina. Halos hindi siya makatayo ng tuluyan, ngunit hindi niya alam kung paano gumanti. Walang ideya si Tina na si Daryl ay malilihis. Nakuha na niya siya sa malubhang problema bago pa siya magkaroon ng formula ng Blood Battle 8 direksyon. Mabuti. Naging berde ang mukha ni Alan sa puntong iyon, at tumanggaw siya kay Tina. "Okay, Tina. Sinamba at iginalang kita, subalit pinagtaksilan mo ako." Akala nga ni Alan na si Daryl ay hindi kagaya ng nag-uudyok sa kanilang relasyon. Sa pangalawang pag-iisip, kung wala namang itinatago si Tina, bakit siya magtatago sa ilalim ng straw mat kasama si Daryl? "Master, si Daryl ay nagsasabi lamang ng kalokohan. Hindi kita kailanman kayang ipagkanulo." Nag-alala si Tina, siya ay nauutol upang ipaliwanag. Gayunpaman, hindi naniniwala si Alan sa kanyang alibi. Habang iniisip niya ito, lalo siyang nagalit. "Tatanggalin kita, taksil, bang." Pagkatapos, binuhay ni Alan ang kanyang panloob na lakas at sinuntok si Tina. Nagpanik si Tina at mabilis na nagtago upang maiwasan ang puwersa na iyon. Habang tumatakbo siya, sumigaw siya, "Master, please, stop. Narito ang aking pagkakataon." Tumawa si Daryl sa loob. Bumagsak si Daryl kay Tina tulad ng pag-atake sa kanya ni Alan. Nang makarating siya sa harap ni Diana, kumuha siya ng anteng-anteng mula sa lupa at hinawakan ang kamay nito. "Alan." Ngumiti si Daryl at sinigawan si Alan, "Ingatan ang sekta mo, hindi kita guguluhin. Magkikita ulit tayo." Pinapagana ni Daryl ang kanyang panloob na enerhiya at itinulak ang puwersa sa anteng-anteng. Pinili talaga ni Daryl ang Wonder Travel Amulet. Napakaganda. Si Daryl ay umasa sa parehong anteng-anteng upang makatakas sa pinakapintas ng mga oras. Mayroong limitadong Wonder Travel Amulet sa ang-siyam na lupain. Gayunpaman, dahil ang banal na sekta ng santo ay isang Taoism Saint Land, at si Diana ang altar master ng Celestial Wood Altar, ang kanyang pagkakakilanlan ay natatangi. Hindi naging dalubhasa para sa kanya na magkaroon ng Wonder Travel Amulet. May plano si Daryl sa kanyang puso nang makita niya ang Wonder Travel Amulet na nahulog sa katawan ni Diana. Pupukawin niya muna ang master-disipulo na relasyon sa pagitan ni Alan at Tina. Pagkatapos ay hahanapin niya ang perpektong oportunidad na iwan ang lokasyon kasama si Diana gamit ang Wonder Travel Amulet. Si Daryl ay nagdurusa ng matindi. Hindi siya nakipaglaban, ngunit wala siyang problema sa pag-aktibo ng Wonder Travel Amulet. Ano? Napagtanto ni Alan na may mali nang marinig niya iyon. Nais niyang sumugod si Hevko, ngunit huli na. Bang! Sa sandaling iyon, isang maliwanag na sinag mula sa Wonder Travel Amulet ang sumaklaw kina Daryl at Diana, na sinundan ng isang malakas na espiritual na enerhiya na kumubkob sa kanilang dalawa sa isang iglap. Si Daryl at Diana ay nawala sa kulungan ng ilalim ng lupa sa
Isang iglap ng isang bimata. Si Alan at Tina ay walang imak. Derry, huwag kang tatakbo. Sa sandaling iyon, sina Alan at Tina ay nagulat at galit na galit. Si Tina, sa partikular, ay nag-aalala habang tinatapakan ang mga paa. Hindi niya nakuha ang mga diskarte sa blood. Battle 8 direksyon, pinaghinalaan pa siya ng kanyang master, at kalaunan ay umalis din si Daryl. Iyon ay isang kabuuang pagkawala ng mukha ni Alan na dumilim nang napagtanto niya. Naginamit ni Daryl ang Wonder Travel Amulet. Kinaladkad niya kasama si Diana. Ang teleportasyon ng Wonder Travel Amulet ay ganap na sa palaran. Walang sino man ang makakaalam kung saan nila gusto. Samantala, sa Royal City North Mona Continent, Ingonggong at ang mga ministro ay tinatalakay ang mga isyu sa pamamahala ng bansa sa pangunahing bulwagan ng Engranding. At magandang palasyo, matapos ang Siyam na mainland at ang labanan ng tribo ng Raksesa. Ay natapos ng 3 taon, ang North Mona Continent ay naiwan ng walang pinuno dahil sa pagkamatay ni Yang Jian. Sa huling 3 taon, ang mga ministro ay nagpadala ng isang tao sa Holy Saint Sect sa maraming okasyon upang anyayahan si Chang'er ng pamahalaan ang kontinente. Gayunpaman, si Chang'er ay labis na nabigo at nasaktan ng puso sa pagkamatay ni Emperor Haoyi, kaya't tinanggihan niya ang imbitasyon, balita T. Sa sandaling iyon, tulad ng pag-uusap ni Ganggang at ng ministro, mabilis na tumakbo ang isang gwardya sa loob ng hall. Malakas at emosyonal siyang sumigaw, "Masters, bumalik na." Si Lady Chang'er, wow! Nang marinig iyon ng lahat sa pangunahing bulwagan, nasisiyahan sila. Sa wakas ay nagpasya si Lady Chang'er na bumalik. Sumugod ang lahat sa main hall upang batiin siya sa oras na iyon. Kabanata 2743 ano. Nagulat ang lahat nang lumabas sa main hall at nakita kung ano ang nasa harapan ng kanilang mga mata. Dahan-dahan silang lumakad matapos nilang makita ang ibang sumusuporta kay Lady Chang'er. Namumutla ang kanyang mukha, at mukhang mahina siya. Malinaw na siya ay nasa isang mahabang paglalakbay. Ang taong nasa tabi niya ay lumitaw na malamig, at ang kanyang mga mata ay mayabang na parang tumingin sa mundo. Daryl. Bakit kasama niya si Lady Chang'er? Si Ganggang at ang iba pa ay nakakuha ng kanilang mga saloobin at tinalakay ang tungkol sa ilang mga segundo. Mamaya, ginaya pa rin niya si Daryl. Dinala ni Harold si Chang'er sa North Mona Palace kalahating araw na ang nakalilipas, sa utos ng Zhanghua, upang gumawa ng isang eksena na ganap na makasisira sa reputasyon ni Daryl. Si Lady Chang'er ay walang ipinakitang ekspresyon o emosyon sa mukha. Nang harapin ang mga katanungan ng lahat, narinig ko na ang North Mona Continent ay walang emperor sa trono, at naghihintay pa kayong lahat para sa pagbabalik ni Lady Chang. Upang pamahalaan ang kontinente, sabi ni Harold. Habang sinusuportahan niya si Lady Chang'er at tumingin sa paligid ng kanyang paligid. Ibinalik ko sa inyo si Chang'er. Si Lady Chang'er ay isang taong hinahangaan ko ng matagal. Mula ngayon, ako ang magiging emperor ng North Mona, at si Lady Chang'er ay magiging aking empress. Lahat, kayo mangyaring, salubungin nyo kami ng pagbati nyo. Ang mukha ni Harold ay napuno ng kayabangan habang sinasabi ito. Ginawa niya iyon sa ilalim ng utos ni Zhang Ju. Ang pangalan ni Daryl ay nawasak, at siya ay lubos na mapahiya. Ano? Galit na galit silang lahat nang marinig iyon, maging kay Ganggang o sa mga ministro. Daryl ay sobrang yabang. Paano siya naglakas loob na samantalahin si Lady Chang'er kapag naghangad siyang maging North Mona Emperor? Ano? Napakunot ang noo ni Ganggang habang nakatitig kay Daryl, parang ang puso niya hindi kapani-pani walang sumalungat. Ito ay 3 taon, at hindi niya inaasahan na si Daryl ay magbago sa ibang tao matapos na mawala sa loob ng 3 taon. 3 taon na ang nakalilipas, natanggap ni Ganggang ang utos ni Yang Jian na patayin si Daryl, at halos na paralisan niya ang lalaki.
Si Ganggang ay palaging may pagmamalasakit tungkol doon sa kanyang puso. Gayunpaman, nang makita niya kung gaano naging kayabang si Daryl, ang pagkakasala sa kanyang puso ay naging galit. Si Lady Chang'er ay isang diyosa sa mundo. Paano niya siya mapapahiya? Huminga ng malalim si Ganggang at tinanong, Daryl, may I ask you why you bring Lady Chang'er here? Natawa si Harold tapos, ngumiti siya at mayabang na sinabi, kailangan mo bang tanungin? Iyon, mayroon bang tao sa Holy Saint Sect na maaaring pigilan ako kung nais kong isama si Chang'er ako, ano? Nagalit ang lahat sa silid nang marinig iyon. Malinaw na inagaw ni Daryl si Lady Chang'er sa pamamagitan ng lakas. Hindi na kinaya pa ni Ganggang, at sinigawan niya si Harold. Daryl, lagi kong naisip na ikaw ay isang maginoo at isang bayani. Hindi ko akalain na maaari kang maging napakasungit. Inaresto mo si Lady Chang'er sa mga kasuklam-suklam na paraan, at ngayon nais mong maging ang North Mo na Emperor. Sa palagay mo karapat-dapat ka. Habang nagsasalita siya, ang iba pang mga ministro ay nagsimulang sumigaw ng galit. Daryl, bitawan mo si Lady Chang'er. Ang pagpapahiya kay Lady Chang'er ay kapareho ng pagpapahiya sa buong North Mo na kontinente. Huwag sayangin ang oras, ibagsak siya. Maraming tao ang nag-aktibo ng kanilang panloob na lakas at nagsingil na paykat kay Harold pagkatapos nilang sumigaw ng malakas. Tumayo ka doon. Nang titigan siya ng lahat, umungol si Harold at agad na gumuhit ng talim at hinawakan ito at tinutok sa leeg ni Chang'er. Papatayin ko siya kung may umusad. Parang baliw ang mga mata ni Harold habang malamig na sinabi niya, lumuhad ka agad at tanggapin ako bilang emperor kung ayaw mong mamatay si Chang'er. Wow! Galit na galit ang lahat nang makita iyon. Gayunpaman, wala sa kanila ang naglakas loob. Kumilos ng walang habas. Ikaw. Nagbago ang ekspresyon ni Ganggang, galit siya at nabigla. Meron siyang hindi kailanman naisip na ang Daryl sa harap niya ay gagawa ng mga karumal-dumal na bagay para sa kapangyarihan. Iyon ay si Lady Chang'er, kung paano manggahas siya na bantaan ang kanyang buhay. Nababaliw siya. Si Ganggang at lahat ay hindi alam ang taong nasa harapan nila ay hindi man si Daryl, siya ay isang imposter. Hikabanata 2744, edited by Hates. Huwag sagarin ang aking pasensya. Lahat kayo, lumuhad at yumoko sa akin. Si Harold ay tumingin sa paligid ng mayabang at nagyelo. Napakayabanang niya at mapagmataas. Wow! Ang mukha ng bawat isa ay nagbago nang marinig iyon, at ang kanilang aura ay nagsimulang kumulo ng mahinahon, lahat sila ay nagalit. Dapat magkaroon ng kamalayan na ang palasyo ng North Mona ay may mabigat na mandirigma. Walang sino man ang naglakas loob. Naharapin sila sa paraang nakakainsulto, gayunpaman, ang partikular na Daryl na nasa harapan nila ay tinatrato sila tulad ng walang tao. Paano nila kakayanin yan? Gayunpaman, walang sino man ang naglakas loob na tumayo upang labanan siya. Si Lady Chang'er ay nasa kanyang mga kamay, walang nang ahas na kumilos ng walang habas. Pagkatapos, sa wakas ay nabalik ang isip ni Ganggang. Naging berde ang maganda niyang mukha habang nakaturo kay Harold at pinagagalitan. Daryl, bitawan mo agad si Lady Chang'er at umalis ka sa lugar na ito. Mapapatawad namin ang maling asal mo. Tumingin sa langit si Harold at tumawa ng malakas. Kitang-kita niya na nagpapanik si Ganggang kahit mukhang kalmado siya. Inutusan ako ni Master na sirain ko ng tuluyan ang reputasyon ni Daryl. Ito ay simula pa lamang, paano ko pakakawalan si Chang'er? Panipi. Ganggang, hindi ako magsasayang ng oras sa iyo. Si Harold ay mukhang banayad habang sumisigaw, kung hindi mo isusumit ang iyong sarili sa akin bilang iyong emperor, hindi ko lang papatayin si Chang'er, ngunit sisirain ko rin ang North Mona Palace. Iyon. Ang mga mata ng lahat ay maliwanag na namumula sa sandaling iyon, maging si Ganggang o kahit sino pa.
Nais nilang patayin si Daryl. Gayunpaman, pagdating sa kaligtasan ni Chang'er, nag-aalangan silang kumilos ng walang habas. Bang! Sa tumpak na sandaling iyon, isang malakas na aura ang nagmula sa kalangitan na hindi kalayuan. Isang katawan pagkatapos ay sumugod pasulong na bilis sa eksaktong oras na iyon, isang malakas na aura na nagmula sa kalangitan sa hindi kalayuan. Isang katawan ang sumugod na bilis. Si Zhang Ju ay nakasuot ng isang itim na balabal at may solemna na ekspresyon sa kanyang mukha. Nang makita ni Ganggang at ng iba pa si Zhang Ju, mukhang naguluhan sila. Si Zhang Ju ay hindi nakabalik sa North Mona Continent sa loob ng 3 taon matapos ang labanan sa pagitan ng Siam na mainland at ng tribo ng Raksesa. Bakit siya lumitaw ng hindi inaasahan sa North Mona habang siya ay naglalakbay sa isang hindi kilalang patutunguhan? Daryl. Ang lahat ay nalilito, si Zhang Ju ay tumingin kay Harold at sumigaw ng galit, "How dare you to capture Lady Chang'er?" Si Zhang Ju ay tumingin sa paligid niya at malakas na nagsalita. Si Daryl ay agresibo at ligaw. Dinaya niya ako sa pagpunta sa Holy Saint Sect upang anyayahan si Lady Chang'er na umalis sa lugar. Nang makarating kami, dinukot niya si Lady Chang'er habang ako ay nagagambala. Magnanakaw ang taong iyon, at nararapat siyang patayin. Panipi. Nang sinabi niya iyon, ang mukha ni Zhang Ju ay mukhang marangal, ngunit ang kanyang mga mata ay may mali siya na may kantab. Wow! Nagalit ang lahat sa bulwagan nang marinig iyon. Nagalit na sila nang bantayin sila ni Harold. Hindi nila napigilan ang kanilang galit nang marinig nila ang sinabi ni Zhang Ju. Iyang si Daryl ay kaya kasuklam-suklam. Hindi ko akalain na si Master Zhang, na isang maingat na tao, ay maloloko din niya. Nagsasalita ang lahat, at ngumiti si Zhang Ju. Tumawa siya sa loob. Halos tapos na ang kanilang pag-arte, at oras na upang tawagan na ito. Nang mapagtanto niya iyon, galit na sigaw ni Zhang Ju kay Harold. Daryl, kung iniisip mo pa rin na ikaw ay isang maharlika, pakawalan si Lady Chang'er ngayon at patas ang pakikipaglaban sa akin. Sa palagay mo takot ako sa iyo. Nagningning ang mga mata ni Harold habang malakas na tumutugon. Si Harold ay hindi nag-alala. Plano niya iyon kay Zhang Ju, kumikilo sila upang linlangan si Ganggang at ang iba pa. Bang! Si Zhang Ju ay hindi nag-aksaya ng oras, nilundag niya ang kanyang katawan at lumipad papunta kay Daryl. Zhang Ju, sa palagay mo maaari mo akong talunin. Pinakawalan ni Harold si Chang'er. Siya ay umungal at lumundag upang labanan si Zhang Ju. Ang panloob na enerhiya na pinakawalan ni Zhang Ju at Harold ay halos naging sanhinang pagkawasak ng kalangitan. Kabanata 2745 Wow! Nag-alala ang lahat sa kanilang paligid nang makita iyon. Si Zhang Ju ay kumikilos, hindi sigurado kung matatalo niya si Daryl. Sa oras na iyon, walang napagtanto na ang 2 tao sa kalagitnaan ng hangin ay kumikilos lamang. Bang! Sina Zhang Ju at Harold ay nakipaglaban ng ilang mga pag-ikot sa gitna ng hangin, at sa isang iglap ng mata, nakita nila si Zhang Ju na sumuntok kay Harold. At sa huli ay sumigaw sa matinding paghihirap, at ang kanyang katawan ay lumipad paatras. Zhang Ju, tatandaan ko ang alitan natin ngayon. Hindi ako si Daryl kung hindi ako ay maghihiganti. Nagpanggap si Harold na galit, umungal, at sinuntok si Zhang Ju. Sinamantala niya ang pagkakataon nang iniiwasan ni Zhang Ju ang atake at tumalikod at umalis. Sa isang iglap lang ng mata, nawala siya sa paningin ng lahat. Bang! Tuwang-tuwa si Zhang Ju nang makita si Harold na nawala sa isang lugar na malayo, ngunit hinampas niya ang mga bilog na haligi ng main hall na may galit na mukha. Sampin mo ito, ang Diablo ay tumakas. Iyon ay magdudulot ng maraming mga problema sa hinaharap. Mapang-akit na sinabi ni Zhang Ju. Iyon. Nagulat si Ganggang at ang iba pa nang makita iyon.
Wala silang ideya na pagkatapos ng 3 taon, ang kapangyarihan ni Zhang Ju ay naging napakasindek. Natalo niya si Daryl sa maikling panahon. Si Ganggang ang unang nakabalik ang kanyang saloobin sa susunod na segundo. Kuhanin si Daryl, walang pinapayagan na magkakamali. Sinabi niya sa mga bantay. Matapos niyang sabihin iyon, lumakad si Ganggang at sumuporta kay Chang'er. Lady Chang'er, natakot ka ba? Pagbati, Lady Chang'er. Sa puntong iyon, lahat ng mga ministro ay lumuhad at sumigaw ng sabay. Bumangon, lahat. Bahagyang gumalaw ang pulang labi ni Chang'er, at itinaas niya ang kanyang mga kaibig-ibig na kamay, ngunit nanatiling nakatingin kay Zhang Ju ang kanyang tingin. Ang kanyang isipan at kilos ay wala na sa ilalim ng kanyang kontrol matapos gamitin ni Zhang Ju ang soul extraction technique sa kanya. Sinusunod lamang niya ang mga utos ni Zhang Ju. Nang marinig nila iyon, inihanda ni Ganggang at iba pang mga rosas. Zhang Ju. Sa puntong iyon, humarap si Chang'er kay Zhang Ju at sinabi, ginawa mo ang isang mahusay na trabaho ng pagligtas sa akin ngayon lang. Hinirang kita ngayon bilang North Mona Lord, na namamahala sa aming mga hukbo at kontinente. Salamat, Lady Chang'er. Nagkunwaring nasa sabik si Zhang Ju nang sinabi niya iyon. Inutusan siya ni Zhang Ju na sabihin iyon. Nais niyang hayaan siya ni Chang'er na maging Emperor, ngunit iniligtas niya lang siya. Ito ay magiging masyadong maaga upang italaga sa kanya ang isang emperor. Tumanggo si Chang'er at tumingin sa paligid niya, pagkatapos sinabi niya, magpadala ng isang tao upang ipamahagi ang mga card ng paanyaya sa lahat ng mga pangunahing sekta. Nais kong ayusin ang isang kataas-taasang komperensya at piliin ang pinakamatibay na tao sa Nine Mainland na maging North Mona Emperor. Opo. Sumagot ang lahat ng nagkakaisa at mabilis na nagpunta upang maghanda. Si Zhang Ju ay napangiti sa loob. Ngumiti siya nang makita iyon. Ito rin ang ideya ni Zhang Ju na ayusin ang kataas-taasang komperensya. Sigurado siya na kaya niyang talunin ang lahat sa kataas-taasang komperensya dahil taglay niya ang Skybreaking Axe. Sa isang araw lamang, karamihan sa mga sekta at paglinang ng mga pamilya ng hari, at ang iba pa ay nakatanggap ng paanyaya na ipinadala ng pamilya ng hari ng North Mona tungkol sa kataas-taasang komperensya. Kasabay nito, kumalat din ang balita tungkol sa pagdukot ni Daryl kay Chang'er mula sa Holy Saint Sect at kalaunan ay natalo ni Zhang Ju sa buong pamayanan, lahat ay hindi pinag-usapan ang pangyayaring iyon. Ang matuwid na imaheng itinayo ni Elysium Gatemhad sa loob ng maraming taon ay nawasak sa isang instantane sa kabilang dulo, pinapagana ni Daryl ang Wonder Travel Amulet. Habang pinanghahawakan niya si Diana, naramdaman nila na parang lahat ng nasa harapan ng kanilang mga mata ay nasa ganap na kadiliman. Ang kanilang mga katawan ay lumutang ng basta-basta nang iniwan nila ang Holy Saint Sect. Alam ni Daryl na paparating na sila nang lumitaw ang isang sinag ng maliwanag na ilaw. Ngunit hindi niya alam kung gaano katagal ang lumipas. Bang! Gayunpaman, sa sandaling iyon, naramdaman ni Daryl ang sakit sa kanyang katawan. Nahilo siya, parang ang umiikot ang langit at lupa. Siya ay nasugatan ni Lu Dongbin, noon pa man ay nasugatan ni Tina, at sa huli, pinilit niya ang kanyang panloob na lakas upang buhayin ang Wonder Travel Amulet. Kahit na si Daryl ay may 3 ulo at 6 na paa, walang paraan upang makaligtas siya doon. Kabanata 2746 na She*T. Grabe ang pakiramdam ni Daryl habang ang isang malakas na pagkahilo ay nabalot sa kanya. Pagkatapos ang lahat sa harap ng kanyang mga mata ay naging madilim, at wala siyang ideya kung ano ang susunod na nangyari. Daryl! Sigaw ni Diana nang makita ang kalagayan ni Daryl. Gayunpaman, nasa gitna pa rin sila ng teleportation, lahat ay maitim, at wala silang ideya kung ano ang gagawin.
Nais ni Diana na hawakan ng mahigpit si Daryl, ngunit ang malakas na ginamit sa panahon ng teleportation ay nagpaghiwalay sa kanila sa huli. Dahan-daang nagkamalay si Daryl, hindi niya alam kung gaano siya katagal nang walang malay. Nasaan ako? Kumurap ng mata si Daryl. Nang makita niya ang nasa harapan ng kanyang mga mata, siya ay agad na natigilan. Nakita niya ang isang mataong lungsod na parang bumalik siya sa Donghai City. Gayunpaman, sa masusing pagsisiyasat, natuklasan niya na ang lokasyon ay hindi gaanong binuo kaysa sa World Universe. Siya ay talagang nasa labas ng lungsod. Buntong hininga. Huminga ng malalim si Daryl at pinag-isipan na tanging ang universo ng kalibutan, ang dakilang silangan, at Mistloren ang may advanced na mga teknolohiya sa siyam na dagat. Dapat nasa Mistloren o Great East ako. Tama si Daryl sa hula niya, ipinadala siya sa Mistloren. Nasa Water Value City sila. Nararamdaman ni Daryl ang sakit na iniwan sa kanyang katawan, ngunit siya ay medyo mahina pa rin. Hindi ako mapapahiwalay kay Diana kung hindi ako hininamatay sa teleportation. Ayos lang yan, hahanapin ko siya sa lungsod at alamin kung nasaan ako. Panipi. Naglakad si Daryl patungo sa Water Value City habang nagmumumok sa kanyang puso. Nang makapasok siya sa isang liblib na kalye, napansin niya ang isang matandang lalaki na napapaligiran ng ilang mga lalaki sa mga itim na singlet. Nagkaroon sila ng hindi pagkakasundo. Lahat ng mga lalaking iyon ay kakilakilabot, malinaw na hindi sila mabubuting tao. Ang matandang lalaki ay nasa edad na 60 o 70, at siya ay payat at mahina. Isang batang babae na mga 13 o 16 na taong gulang ang tumayo sa likuran niya. Buntong hininga. Naglakad papasok si Daryl nang makita iyon. Matandang tao, ang anak mo ay may utang sa amin at tumakas. Ano ang iyong saloobin? Ang pinuno ng mga kalalakihan na nakaitim ay malamig na nagsalita, si Fabian Travis ay isang lokal na gangster sa Water Value City, at siya ay hindi maganda ang pag-uugali. Pinagtanggol ng matanda ang dalaga sa likuran niya, ang mukha niya ay namula habang sinabi niya, hindi ko alam kung ano ang inyong pinag-uusapan. Kung ang aking anak ay may utang sa iyo, dapat kang pumunta at kunin ito mula sa kanya. Ang matandang lalaking iyon ay si Theo Wick, at ang batang babae ay ang kanyang apong babae, si Sharon. Pareho silang umaasa sa bawat isa, ito ay may isang mahirap na buhay. Ang anak ni Uncle Wick ay sumali sa isang pangkat ng ekspedisyon sa paghahanap ng kapalaran sa Wild Deserted Secret Region at nawala na. Walang ideya si Theo Wick na ang kanyang anak ay may utang sa kahit kanino. Malamig na tumawa si Fabian. Matandang tao, tigilan mo na ang paggamit ng palusot sa akin. Isang ama ay dapat bayaran ang utang ng anak. Panipi. Tumingin si Fabian kay Sharon na may masasamang mga mata habang sinabi niya, marahil maaari mong ibigay sa amin ang iyong apong babae, at isusulat namin ang utang. Ang ilang mga tagasunod sa kanyang likuran ay sumangayon, mabilis na lumapit sa batang babae na kasama ng matanda na si Sharon. Tumigil ka, walang sala ang aking apo. Ang mukha ni Theo Wick ay nagbago, at inilahad ang mga braso upang harangan ang mga ito. Umalis ka rito, matandang tao. Nang itinaas ng isa sa mga malalakas na lalaki ang kanyang kamay at umayon, si Uncle Wicks ay nahulog. Ang natitirang mga kalalakihan ay nagsimulang pag-alitan si Uncle Wick habang sinusuntok at sinisipa sila siya. Matandang B*****. Ang iyong anak ay may utang sa akin ng napakaraming pera, sabi ni Fabian, ang mukha nito ay nakontra. Habang nagsasalita siya, hihilahin na niya si Sharon. Kinilabutan si Sharon, at hindi niya napigilan ang umiyak habang sumisigaw, lahat kayo ay masasamang tao. Itigil ang pagbugbaping sa aking lolo. Huwag mong hampasin ang aking lolo. Galit na galit si Daryl nang makita iyon at sumigaw ng galit, tumigil na kayong lahat. Nais ni Daryl na isipin ang kanyang sariling negosyo, ngunit ang nangyari ay nagalit sa kanya.
Nang aapi ng matatandang tao at bata, tao pa ba sila? Wow! Nang marinig iyon ni Fabian at ng kanyang mga tagasunod, tumigil silang lahat, at ang kanilang mga pangitain ay napunta kay Daryl. Tumingin si Fabian kay Daryl. Saan ka? Nagmula. Iyon ay wala sa iyong negosyo. Umalis ka. Kabanata 2747. Binubuli mo ang isang matandang lalaki at isang bata, hindi ka ba nahihiya sa inyong sarili? Sambit ni Daryl habang nakatayo sa harap ni Uncle Wick. Natigilan si Fabian, at saka siyang ngumiti ng malamig. Sa parehong oras, ang ilang mga alagad ay tumayo sa likuran niya at galit na sumigaw. Binata, kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Gaano kakarapang na manggahas na makagambala sa negosyo ni Brother Fabian? Sobrang pagod ka na ba na manatiling buhay? Umalis ka agad. Ang ilang mga kalalakihan ay lumakad pasulong, sumugod papunta kay Daryl, at inindayog ang mga kamao habang sumisigaw ng galit. Si Daryl ay nagpapanatili ng isang kalmadong kilos habang tinanong niya si Fabian. Magkano ang utang sa iyo ng anak ng tiyuhin na iyon? Magbabayad ako sa kanilang ngalan. Kudlit. Ano? Nang marinig iyon ni Fabian at ng kanyang barkada, hindi nila maiwasang tumawa. Sinabi ng taong ito na magbabayad siya sila. Panipi. Tingnan mo siya, makakabayad kaya siya. Natatakot akong baka isa siyang baliw lang. Puno ng panunuya ang mukha ni Fabian, ngunit binuka pa rin niya ang kanyang bibig at sinabing, hindi naman malaki, mga 500,000 lang naman pera. Kung mayroon kang pera, binata, ibigay mo sa akin sa lalong madaling panahon. Huwag mo akong sisihin kung maglakas loob ka sa pagloko sa akin. Panipi. 500,000. Kumunat ang noo ni Daryl, naglabas siya ng panloob na core at inabot kay Fabian. Panipi. Ang panloob na core na ito ay sapat na upang bayaran ang utang, ito ay nagkakahalaga ng higit pa, kaya't ihinto mo ang pag-istorbo sa kanila sa hinaharap. Kumaway si Daryl sa kanyang kamay at ngumiti bago matapos ang kanyang pangungusap. Uncle Wax, huwag kang mag-alala, 500,000 pera ay hindi malaki sa akin. Kayang-kaya ko. Ito. Si Daryl ay kumuha ng ilang mga panloob na core mula kay Tina nang hinanap niya ito sa Holy Saint Sect. Ito ay isang nabasag na marmol lamang. Kinuha ni Fabian ang panloob na core at bamulong, hindi niya mapigil ang huminga ng malamig. Iyon ang panloob na core ng isang enchanted na hayop. Kahit na si Fabian ay isang gangster, siya rin ay isang nagtatanim. Nararamdaman niya ang isang panloob na core ng Martial Saint sa kanyang kamay. Maaari siyang kumita ng maraming pera kung ibenta niya ito. Sino siya? Si Fabian ay blankong nakatitig kay Daryl, siya ay lubos na natigilan. So, sapat na ba para sa utang? Tanong ni Daryl nang makita kung paano nagbago ang emosyon ni Fabian. Buntong hininga. Huminga ng malalim si Fabian habang tiningnan ulit si Daryl. Binata, ano ang pangalan mo? Saan ka nanggaling? Siya ay may isang mahinang hitsura, ngunit maaari siyang kumuha ng panloob na core ng isang Martial Saint, kaya't hindi siya dapat maging isang ordinaryong tao. Kalmadong ngumiti si Daryl. Kinuha mo ang pera, kaya wala kang pakialam sa kung sino. Ako. O sige, hindi nagpumilit si Fabian nang tumanggi ang ibang partido na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Tumingin ulit siya kay Daryl noon bago niya inutusan ang kanyang mga tagasunod na umalis. Gayunpaman, nang siya ay lumingon, ang kanyang mga mata ay nagningning sa masamang hangarin. Sir. Nagpasalamat si Tio Wick kay Daryl nang umiiyak makalipas ang ilang pag-alis. Mabait kang tao, hindi ko alam kung paano kagantihan. Ngumiti si Daryl. Wala yon, Tio. Hindi mo ako kailangang gantihan. Sa parehong oras, sumulyap si Daryl kay Sharon. Natigilan siya kaagad na pagtanto niya na ang apo ni Uncle Wick ay napakaganda. Sa isang tingin, halos pakiramdam ni Daryl na ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Jewel. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay tumingin at natigilan.
Ang mga mata niya, hindi niya makita. Kumuyam ang puso ni Daryl, nakaramdam siya ng hindi kilalang kalungkutan. Salamat. Nagpasalamat si Sharon. Ang kanyang mga mata ay tumingin kay Daryl, wala naman itong paggalaw. Kabanata 2748, Binata. Titig na titig si Daryl, ngumiti ng malubha si Tio Wick, ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan nang sinabi niya, paumanhin, ang aking apo ay ipinanganak na may kapansanan. Hindi siya makakita. Pinunasan ni Tio Wick ang luha ng lungkot habang nagsasalita. Huwag kang umiyak, Lolo, sabi ni Sharon habang tinatapik ang balikat ni Tio Wick. Kahit hindi ko makita, maalagan pa rin kita paglaki ko. Si Daryl ay nakadama ng hindi kapani-pani walang pagkaantig nang makita niya iyon. Napakabait na batang babae. Huminga ng malalim si Daryl at tinanong, Tio, mayroon akong kaunting kaalaman sa medisina, kung nais mo, maaari ko siyang tingnan. Natutunan niya ang mga kasanayan sa gamot mula sa banal na magsasaka, at binanggit niya ang paggamot para sa pagkawala ng paningin. Ano, panipi? Natulala si Tio Wick, tuwang-tuwa siyang sumagot, talaga. Tumanggaw si Daryl at tinanong si Sharon, ano ang iyong pangalan? Maaari ba akong tumulong? Upang gumaling iyong mga mata, si Daryl ay nahiwalay kay Diana sa panahon ng teleportation, at hindi siya dapat matagal na nandoon. Gayunpaman, nang makita niya kung gaano kaawa-awa si Sharon, hindi niya maiwasang sumama ang loob niya. Ang pangalan ko ay Sharon. Sinabi ni Sharon, gayunpaman, mayroong isang kapatid na engkantado na nagsabing gagamutin niya din ako. Engkanto. Natigilan si Daryl. Si Uncle Wick ay ngumiti ng mapait at sinabi, kalahating buwan na ang nakakaraan, si Sharon ay naglalaro sa kakahuyan. Nakilala niya ang isang babaeng mandirigma, at nais ng babaeng mandirigma na pagalingin si Sharon. Nais niyang maging Panginoon ni Sharon. Pagkatapos, umalis siya upang maghanap ng mga sangkap para sa gamot. Hindi siya nakabalik pagkatapos nito, panipi. Nangyari yon, kudlit. Tinaas Daryl ang kanyang mga kilay, tumawa si Tito Wick nang makita ito ang reaksyon ni Daryl. Marahil ay nagbibiro lang ang babaeng mandirigmang iyon. Ay, oo, nananatili kaming hindi kalayuan dito. Kung wala kang pakialam, mangyaring halika at magpahinga. Tama. Tumanggaw si Daryl at hinayaan na si Uncle Wick ang mamuna. Nang makarating sila sa isang sirang hardin sa mga suburb, bumaling si Daryl kay Tio Wick. At sinabi, Tio Wick, gagamutin ko si Sharon sa silid, mangyaring bantayan ang pintuan at huwag hayaang may mangistorbo sa akin. Kailangang buhayin ni Daryl ang kanyang panloob na enerhiya upang mapagaling ang mga mata ni Sharon. Bagaman isang mabuting tao si Tio Wick, hindi nais ni Daryl na ipaalam sa kanya na siya ay isang sect master. Nakakahiya para sa sect master ng sekta ng Elysium Gate na makita sa mahinang kalagayan. Tama. Tumanggaw si Tito Wick. Gayunpaman, sa tiyak na sandaling iyon, isang malinaw na tinig ang tumawag mula sa hardin. Tio Wick, nandyan ka ba? Ang boses ay banayad at malambot, ngunit may dala itong isang malakas na aura. Tumalikod si Daryl at natigilan. Napansin niya ang isang pares ng mga babaeng naglalakad nang mabagal. Isang babae sa isang mahabang puting gown ang namuno sa kanila, siya ay magandang-maganda ang mga tampok sa mukha at isang matikas na aura. Siya ay isang taong nakilala niya minsan sa Jade Sect Master, si Zoe Jen. Si Daryl ay nagpunta sa Miss Lauren upang maging tanod ng pamilya Box upang makuha ang Dragon Essence. Nakuha niya ang Dragon Essence kalaunan pagkatapos ng maraming mga hamon, ngunit siya ay sinalakay ng pamilyang Box at ng mga piling miyembro ng pamayanan, isa sa kanila ay si Zoe. Si Daryl ay may mahusay na alaala, kahit minsan lang niya ito nakilala, siya ay nakilala siya. She *T. Nagulat si Daryl.
Ang engkanto na kapatid ni Sharon na nabanggit ay ang Sectmaster ng Sektang Jade. Mandirigma, nandito ka na. Masayang sabi ni Tito Wick, natigilan siya. Akala niya nagbibiro lang si Zoe, hindi niya inaasahan na babalik siya pagkalipas ng kalahating buwan. Si Sharon ay natuwa din, sumigaw siya. Fairy sister, kahit hindi siya nakakakita, naririnig pa rin niya ang boses ni Zoe, tama. Tumanggaw si Zoe kay Uncle Wick at sa kanyang apong babae. Sumunod na lumapag ang kanyang paningin kay Daryl. Sino yan? Kalahating buwan na ang nakakalipas, nangyari na. Si Zoe na dumaan sa Water Value City at makita si Sharon, akala niya siya ay maganda at matalino, ngunit ang kanyang background ay nakakaawa kaya na nagpasya siyang dalhin siya. Bilang isang alagad at pagalingin ang kanyang mga mata. Gayunpaman, kakailanganin ni Zoe ng maraming mga espesyal na halaman at gamot upang pagalingin si Sharon. Kaya't, napunta siya kahit saan upang maghanap ng mga sangkap, sumugod siya kaagad pagkatapos niyang matagpuan ang lahat ng mga sangkap. Kabanata 2749. Malaki ang utang natin sa binatang iyon. Sinabi ni Tio Wick at pagkatapos ay ibinahagi ang nangyari kanina. Buntong hininga. Si Zoe ang ay lumapit kay Daryl matapos niyang malaman ang totoo. Sa palagay ko narinig. Kung sinabi mo na kaya mong pagalingin ang mga mata ni Sharon. Si Zoe ay mukhang kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay mukhang may pag-aalinlangan. Mapanganib ang pamayanan, at ang taong ito dito, kahit na tinulungan niya si Uncle Wick sa pakikitungo sa mga gangsters, na nakakaalam kung ano ang kanyang totoo intensyon ay. Bukod, batay sa kanyang kasuotan, hindi siya mukhang propesyonal na medikal. Naramdaman ni Tio Wick na may mali, binuka niya ang kanyang bibig, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Opo, mukhang kalmado si Daryl habang sumasagot kay Zoe. Habang nagsasalita siya, ilang mga babaeng disipulo na nakatayo sa likuran ni Zoe ay tumawa. Napaka-interesado ng taong ito. Ang aking Panginoon ay gumugol ng kalahating buwan sa paghahanap ng mga halamang gamot at gamot upang mapagaling ang mata ni Sharon. Tapos ikaw ginawa mo itong napakasimple. Panipi. Malinaw na siya ay mandiraya. Hindi alam ni Daryl kung tatawa o iiyak nang marinig ang nakakahiyang tawa mula sa mga babaeng alagad. Ang aking kalagayan ay medyo nakakahiya, ngunit hindi iyon nangangahulugan na ako ay isang mandiraya. Mangyaring umalis ka agad, sinabi ni Zoe kay Daryl, malamig at hindi may kakailaang kanyang tono. Dahil napagpasyahan niyang kunin si Sharon bilang kanyang alagad, dapat niyang pagalingin ang kanyang mga mata. Tungkol kay Daryl, anuman ang kanyang hangarin, itataboy lang niya. Ito. Iyon. Grabe ang pakiramdam ni Tio Wick, ngunit hindi siya naglakas loob na sabihin kahit ano nang. Makita niya ang nagyayelong malamig na emosyon ng mukha ni Zoe. Si Daryl ay hindi nag-aksaya ng anumang oras. Siya ay ngumiti, tumalikod, at lumabas ng silid. Dahil gusto ni Zoe na pagalingin si Sharon, papayag akong gawin niya ito. Makakatipid ako ng aking pagsisikap. Paglabas niya sa labas, narinig niya ang malambot na talakayan ng ilang mga disipulo. Marami pang mandiraya sa komunidad ngayon. Tama iyan, tulad din ng Elysium Gate sekta. Sa loob ng maraming taon, tinutulungan nila ang mahina at sinusuportahan ang pagkamakatarungan sa lipunan. Sa huli, ang Elysium Gate sect. Sectmaster na si Daryl, hindi lamang pinahiya si Lady Chang'er, ngunit siya nais din na maging North Mona Emperor. How dare he? Panipi. Napakabait ni Master na hinayaan niyang umalis na lang ang taong iyon ng ganoon. Papatayin ko siya. Ang mga tinig ng ilang babaeng disipulo ay talagang malambot, ngunit naririnig sila ni Daryl ng malinaw sa sandaling iyon, galit na galit si Daryl. Ginawa ni Zhang Jun na may magpanggap na siya at dinukot si Chang'er. Pagkatapos ay sinadya niyang magkalat ang mga alingawngaw, at tila umabot ang balita sa Miss Loren.
Hindi alam ni Daryl na ang bitag ni Zhang Ju ay tuluyang nawasak ang reputasyon niya sa Elysium Gate Sect sa Siam na mainland. Pagkatapos, sa silid, kumuha si Zoe ng 12 uri ng mga halamang gamot at gamot. At sinimulang gamutin ang mga mata ni Sharon, buntong hininga. Pagkalipas ng ilang segundo, nag-isip ulit si Daryl at aalis na sana. Gayunpaman, nang makita niya ang sitwasyon sa silid, agad sinimangutan ng kanyang mga mata si Zoe. Sect Master, hindi makakakita si Sharon sa pamamagitan ng paggagamot mo. Lalala siya. Ano? Kumunat ang noo ni Zoe, hindi siya masaya. Siya ay ang Jade Sect Master. Ngunit isang simpleng walang tao ang nagkomento sa kanya. Walang makatiis doon. Sa sandaling iyon, ang mga babaeng disipulo ay sumigaw. Bakit hindi ka pa umalis? Gaano kakatapang na manggahas na kwestiyonin ang kasanayan sa medikal ng aming master? Tiyak na may mali sa taong iyon, bakit hindi natin siya hulihin? Ang mga babaeng disipulo ay nagsimulang buhayin ang kanilang panloob na lakas at napalibutan si Daryl. Si Daryl ay kumunat ng kanyang mga mata nang makita ang mga babaeng disipulo na papalapit sa kanya. Ang mga taong iyon mula sa Jade Sect ay talagang sobrang mayabang. Kanina pa nila ako hinabol, at ngayon ay ayaw nila akong pag-usapan. Kabanata 2750. Stop, lahat kayo. Mahinang sumigaw si Zoe sa pinakakritikal na sandali, kahit na ang boses niya ay hindi malakas, ngunit ito ay mahigpit. Bilang Sect Master ng Jade Sect, si Zoe ay mayabang. Ang taong nasa harap niya ay isang walang tao mula sa pamayanan. Kung malalaman ng isa na ang mga disipulo mula sa Jade Sect ay binubuli ang isang tao, tatawanan sila ng lahat. Ang mga babaeng disipulo ay napatigil sa pagsasalita niya, ngunit ang kanilang mga tingin ay nanatili sa Daryl. Mister mula sa kapitbahayan, pinili ko ang lahat ng mga halamang gamot lalo na upang pagalingin siya. Bakit mo sinabi na wala silang silbi? Panipi. Napaangat ang mga magagandang mata ni Zoe nang sabihin niya iyon kay Daryl. Ang mukha ni Zoe ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng galit habang sinabi ito. Matapos niyang magsalita, ang isa sa mga babaeng disipulo ay sumulong at tinitigan si Daryl. Huwag kang magsalita ng kalokohan kung wala kang alam, maunawaan mo. Ang babaeng alagad ay si Reddy Steves, ang senior sister ni Jade Sect at si Zoe. Siya ay mabangis at kinamumuhian ang mga mandiraya. Ngumiti si Daryl, pagkatapos ay nagbuntong hininga. Sinuri niya kanina ang mga mata ni Sharon. Batay sa kanyang sitwasyon, kailangan niyang isama ang mga nerves sa mga mata nito. Hindi naman niya kailangan ng herbs. Ang mga mata ni Sharon ay ipinanganak na may depekto, kaya't hindi gagana ang mga halaman at gamot. Dahil sa kanyang murang edad, ang mga gamot na iyon ay magpapalala lamang sa kanyang sitwasyon. Mukhang kalmado si Daryl nang sabihin niya ito, casual na galit si Reddy, tinuro niya si Daryl at sumigaw. Sa palagay mo mahusay ang iyong mga kasanayan sa medikal ganoon. Mas mahusay kaysa sa aking Panginoon. Panipi. Hindi nag-react si Zoe, tumingin siya kay Daryl. Maaari ko bang malaman kung sino ka? Ang taong iyon ay parang determinado, dapat siya ay isang taong pambihira, buntong hininga. Bumantong hininga si Daryl at sumagot, I am only nobody from the community na may ilang kasanayan sa medisina. Nais ni Daryl na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan at sinabi na siya ay Elysium Gate Sect Master. Gayunpaman, nang isinasaalang-alang niya ang talakayan ni Reddy at ng iba pang mga babaeng disipulo, nag-atubili siya. Kumuha si Zhang Ju ng isang tao na gayahin si Daryl at sinira ang reputasyon ng Elysium Gate Sect. Si Daryl at Elysium Gate ay nasa isang malaking debate na sitwasyon. Sa ilalim ng gayong mga pangyayari, nagpasya si Daryl na manatiling mababa. Thirst. Matapos niyang magsalita, si Reddy ang unang tumawa, ang kanyang mga mata ay napuno ng pangungutya. Pagkatapos ng nasabi at tapos na, wala ka lang. Ang lahat ng iba pang mga babaeng disipulo ay tumawa din.
How dare you to challenge our master? Clown lang. Sa palagay ko naghahanap lamang siya ng pansin. Ang ganitong uri ng tao ang pinaka nakakainis na uri, panipi. Hindi na nakatiis si Tio Wick. Naglakad siya at sinabi kay Daryl, "Binata, kailangan mong ihinto ang pagsasalita." Kahit na tinulungan siya ni Daryl kanina, kumpara kay Zoe, ang Jade Sect Master, ang kumpiyansa ni Tio Wick ay mas nakahilig sa babae. Ngumiti si Daryl at sinabi, "Ito ay isang mungkahi lamang. Karapatan mo kung pipilitin mong pagalingin niya ang mga mata ni Sharon, gayunpaman, huwag mo akong sisihin kung may mali." Sa paglaon, natigilan si Tio Wick, sampal. Galit na galit si Reddy. Mabilis siyang naglakad at sinampal si Daryl. "Nagsasalita ka pa rin ng kalokohan. Ang aking Panginoon ay ang Jade Sect Master, at mayroon siyang mahusay na kasanayan sa medikal. Paano maglakas loob sa isang tulad mo? Naikumpara ang sarili mo sa kanya. Hayaan mong babalaan kita, kung magpapatuloy kang magsalita ng walang katuturan, gagawin ko ay papatayin ka." Ginamit ni Reddy ang kanyang pinakamalakas na lakas sa sampal na iyon. Ang mga sulok ng bibig ni Daryl ay dumuyugo mula sa sampal. Si Reddy ay ang senior sister ng Jade Sect, at siya ay mainit ang ulo. Mas iginagalang niya ang kanyang Panginoon, nang marinig niyang nag-alinlangan si Daryl sa kanyang master sa kasanayan sa medisina. Hindi na ito na-control ni Reddy. Gusto niyang patayin si Daryl. Gayunpaman, nandoon ang kanyang Panginoon, kaya napilitan si Reddy na kontrolin ang kanyang sarili alang-alang sa reputasyon ng Jade Sect. Kaya masasample lang niya si Daryl. "Mula ngayon, kung maglakas loob ka sa ibang kalokohan, papatayin kita," malamig na sabi ni Reddy habang nakaturo kay Daryl. Si Uncle Wick ay takot nang maramdaman niya ang malakas na aura ni Reddy. Nais niyang pigilan siya, ngunit wala siyang lakas ng loob. Si Daryl ay kumunat ang noo, ramdam na ramdam niya ang mukha niya ay nagiinit. Magandang buhay ka, Master. Salamat sa patuloy na pagsusubaybay ng ating kabanata. Ang iyong pag-subscribe sa ating channel ay magiging kaaya-aya.